Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. May ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Kahit ay ating at walang katiyakan, napakahalagang malaman natin sa kultura ng dibo. Ito ay paalala na ating mananampalataya ay lahat tayo sa matay pundasyon at yun ay ang Hesukristo. Tulad ng sinabi sa Mateo Kabanata 7, talatang 24 hanggang 25, ang bawat nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa nito ay tulad ng isang tao na tayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumaha man, mangigas, hindi ito bumuho. Ang nasulit rock ay sumisulo sa tagan, sa tuwala, sa tiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay tinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag mga problema, mga tukso o takot. Maaaring yumanig ang ating paligid, ngunit nanatiling ang ating pananampalataya sapagkat ang ating pundasyon ay Hesukristo. Kaya sa ating morning devotion, mga kapatid, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating mga puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na Siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, ang ating lakas at pag-asa sa bawat araw ng ating buhay. Magandang mga lahat na kapatid ko kay Kristo. Ang ating bubulay ng mga sa mga awit, Kabanata 3, talatang 5. Ako'y nahiga at natulog. Ako'y nagising pagkat inaalalayan ako ng Panginoon. Pinano tayo sa pagbasa at pagkarinig ng ganiyang mga salita. Tayo manalangin. Aming mapagmahal at makapaglihan Ama sa langit. Sa iyo umaga ng may pagpapakumbaba at pananampalataya. Inilalapit min sa iyo, Ama, ang aming mga kapatid na dumaranas ng karamdaman at ikaw po ang Diyos na nagbibigay ng buhay, nagpapagaling at nagpapalakas sa namahihirap. Siniling ang iyong papagaling na kamay na dumamit sa kanila. Pagkakalin mo ang kanilang mga sakit, pagkakalin na kanilang nararamdaman at bigyan sila ng lakas upang mapas ang kanilang pinagdaanan. Ibalik mo ang kanilang kalusugan kung ito ang iyong loob. Punuin mo ang kanilang puso
ng kapayapaan at pag-asa. Yan mo rin po ng mga anak at lahat nag-aalaga sa kanila upang sila ay maging instrumento ng kanilang pamilya at mga sa buhay patuloy maging sa digit ang mabigat ang pamahal at suporta. Sa mga sandali sila ay natatakot o nanghihina, iparamdam mo sa kanilang yung ipaalam sa kanila hindi sila nag-iiyak sa pag-aw ang kanlungan, ang lakas sa panahon ng pangangailangan. May kalagayan. Panginoon ay maranasan nila ang iyong awa, pag-ibig at kagalingan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin. Lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang mga nagsisipot sa kanilang mga Diyos, maranasan sa pagkakaong oras na inaw na pag-iisip at pusong puno ng sipag at katapatan sa kanilang gawain. Na ayos at ligtas ang kanilang trabaho sa buong maghapon. Kayo mo sila sa ito sa kanilang mga kasamahan at kanilang mga naway maging instrumento sila ng kabutihan, paghalang at pagmamahal sa kanilang nag-aaral trabaho. Tulungan mo silang gawin ng tama at iintindihan ang kanilang mga responsibilidad. Ang Jesus pati ang kanilang sikap upang maging sapat ang kanilang para sa kanilang pamilya at mga pangangailangan. Ingatan mo sila sa anong panganib, pagod o problema na maaari nilang nasa nawala nilang ang sa bawat gawain nila sa araw na ito. Aming nilalapit o Diyos ang aking mga kapatid na overseas Filipino workers nagtatrabaho sa ibang bansa sa buong mundo. Panginoong Hesus, malapit po kami sa iyo upang aming ipinapanalangin mga kapatid na mga OFW na nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po sa sakripisyo at pagsisikap upang matulungan at mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga pamilya. Panginoong Hesus, ingatan mo sa kanilang araw-araw na gawain. Ngayon mo sila sa anumaman, ramdaman at pamain. Ang lakas ng katawan, tibay ng loob, at kapayapaan ng isip sa kabila ng pagod at pangungulila sa kanilang pamilya. Mapupunta sa kanilang mga lugar ng trabaho na makatagpo sila mabuting amo at kamahalan na may pag-alam at malakit sa kanila. Bigyan mo rin sila ng tanungan upang na mabuti ang kanilang mga Panginoong Hesus, punuin mo kanilang pagkata at lakas sa tuwing sila nakakaramdam upang
nila. Ipaalala mo sa kanila na hindi lang sapagkat ikaw ang patuloy na magabay sa kanila saan man sila naroon. Pagkain po ang kanilang pamilya. Huwag kanilang iwan ito sa Pilipinas. Ingatan mo sila at patuloy mong isahin sa iyong ibig hanggang sa muli sila kasama. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Mapayapang. Yun po ang pamagat ng ating pagbulay-bulayan ngayong umaga, mga kapatid ko kay Kristo. Ang mapayapang tulog ay hindi lamang simpleng pahinga ng katawan, kundi sa kalagayan ng katimikan ng isip at puso. Kapag tayo matutulog ng mapayapa, nararamdaman natin ang panatagan dahil alam natin ang Diyos ang babantay sa atin kahit tayo ay nagpapahinga. Sa pananampalataya ng Kristiyano, ang mapayapang tulog ay tanda ng pagtitiwala sa Diyos. Kahit maraming alalahanin sa araw, sa trabaho, sa pamilya, o mga problema, ang ating ipagkatiwala ang lahat Kanya bago tayo matulog. Tulad ng sinasabi sa mga awit, talatang 4, kabanatang 4, talatang 8, sa kapayapaan ako'y hihiga at matutulog, sapagkat ikaw ang Panginoon ang nagbibigay sa akin ng katiwasayan. Ang puno ng pananampalataya at salamat, nagiging daan ang ating kalooban. Ang nalangin bago matulog ay nakakatulong ibigay natin sa Diyos ating pagod, ikot, at pangamba. Sa ganitong paraan, ang ating tulog ay nagiging tulog na mapayapa. Ang awit 3, at 5, ako'y nahiga at natulog. Ako'y nagising sapagkat inaalayan ako ng Panginoon. Kapatid, ang talatang ito ay nagpapakita ng malalim na paggawa ni David sa Diyos sa gitna ng panganib at kaguluhan. Sa konteksto ng awit 3, si David ay tumatakas mula sa pagiging magsik ng kanyang sariling anak na si Absalom. Marami ang kaban sa kanya at tila wala siya katiyakan sa kanya. Ngunit mga kapatid, sa bilan ng tao at banta, nagawa pa rin niyang humiga at matulog ng payapa. Dahil alam niya na ang tunay na seguridad ay hindi nagmumula sa lakas ng tao, kundi sa pangalaga ng Diyos. Ang pagtulog ng simpleng gawain, mga kapatid. Simpleng gawain. Ngunit sa espiritual na kahulugan, ito ay tanda ng lubos ng pagtitiwala. Tutulog niyo. Kayong control sa ating pag-ibig. Wala tayong control sa pag-ibig. Ngunit ipinapaalala ng awit na kahit
papahinga. Ang Diyos ay patuloy na siya nagbigay ng proteksyon. Siya nagbigay ng buhay sa bawat pagising natin. Ang pagising maring gabi ay hindi lamang pisikal na pagising mula sa pagtulog. Tunay na biyaya ng Diyos. Bawat umaga nagising ay tunay ng Diyos ay tunay na kilos sa ating buhay. Siya ang nagbigay sa atin ng panibagong pagkatao upang buhay, maglingkod, at magtiwala sa Kanya. Mga kapatid ng Kristo, sa ating sariling buhay, may mga pagkakataon na puno tayo ng alalahanin. Puno tayo ng problema sa pamilya, sa trabaho, sa kalusugan o sa kinabukasan. Minsan ang mga ito ay nagdudulot ng takot at kawalan ng kapayapaan. Ngunit ang mensahe ng awit 3, talatang 5 ay malinaw, mga kapatid. Kapag inilagay natin ang ating tiwala sa Diyos, maaari tayong magkaroon ng kapayapaan kahit sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng kaguluhan. Ang Diyos ang ating tagapangalaga. Tandaan natin yan, mga kapatid. Ang Diyos ang ating tagapangalaga at Siya ang nagpapanatili ng ating buhay araw-araw. Ang talatang ito ay paanyaya rin para sa atin na ipagkatiwala sa Diyos ang bawat araw ng ating buhay. Mula sa ating pagtulog hanggang sa ating pag-isip. Panginoon Hesus, ang takot ay mapapalitan ng kapayapaan. At ang pangamba ay napapalitan ng pag-asa. Sa ating paglalagong, mga kapatid, bago tayo matulog sa gabi, di ba? Bago tayo matulog sa gabi, maaari nating ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin. At sa bawat pagising natin sa umaga, magpasalamat tayo dahil Siya ang nag-iingat at nagbibigay sa atin ng panibagong araw, panibagong buhay. Manalangin tayo. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa mga salitang aming napakinggan at sa mga aral na aming napagbubulay-bulayan sa araw na ito. Salamat po sa iyong presensya na patuloy na gumagabay at nagbibigay liwanag sa aming buhay. Panginoong Hesus, naway manatili sa aming puso ang iyong mga salita. Tulungan mo po kaming makaisabuhay ng aming natutunan upang maging pagpapala kami sa aming pamilya, sa aming kapwa, at sa lahat ng aming nakakasalamuha. Bigyan mo po kami ng lakas, karunungan, at pananampalataya upang manatiling tapat sa iyo sa bawat araw ng aming mga buhay. Wala namin sa iyo ang aming mga kapatid na may pinagdaraanan, ang mga sakit, ang mga nangangailangan, ang mga nangangailangan ng trabaho, na ay maranasan ng pag-ibig, kagalingan. Hiwalay sa oras ng panganib at tulad mo kami kahit sa landas ng kabutihan